machine gun ay isang maliit na kalibre, fully automatic at may kakayahang pumutok ng pangmatagalan na kadalasan mula sa 500 hanggang sa mahigit 1,000 rounds kada minuto. Depende kung hindi mo napipigain ang kanyang gatilyo o hanggang sa maubos na ang supply na bala nito. Unang naimbento ang machine gun ng isang Amerikanong British na si Hiram Maxim noong 1884 na talaga namang naging notorious kung paano puminsala ng mga kalaban. Ang mga modernong machine gun ay inuri sa 3 grupo. Ang mga ito ay ang light machine gun na tinatawag ding squad automatic weapon, medium machine gun o general purpose machine gun na belt feed at nakamount sa isang bipod o tripod, at heavy machine gun na nakamount sa mga sasakyan, bipod o tripod at ino-operate ng isang special unit ng mga sundalo. Mayroon din itong mas malalaking mga bala. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating alamin ang ilan sa mga malulupit na machine gun na ginagamit ng mga kasundaluhan sa kanilang iba't ibang mga misyon. M2 Browning. Ang M2 Browning o 50 caliber machine gun ay isang uri ng mabigat na machine gun na idinisenyo ni John Browning noong malapit nang magtapos ang unang digmaang pandaigdig. Ang malupit na baril na ito ay bagamat katulad sa kanyang naonang M1919 machine gun na naka-chamber para sa 3060 cartridge, gumagamit naman ito ng mas malaki at mas malakas na 50 BMG cartridge. Taong 1933 pumasok sa serbisyo sa US Armed Forces ang M2 Browning at dahil sa naging epektibo ito at naging matagumpay, patuloy itong malawakang ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Nasubok na sa hindi na mabilang na mga labanan sa buong mundo ang M2 Browning. Katunayan, noong World War II, halos 2 milyon sa mga armas na ito ang ginawa. Karaniwang ginagamit ang M2 Browning bilang isang vehicle weapon o di naman kaya ay isang armament ng helicopter. Ngunit maliban dyan, pwede rin itong gamitin mula sa isang tripod. Lubos na epektibo ang machine gun na ito sa layong 2,000 metro at mainam na panlaban sa mga infantry, unarmored at lightly armored vehicle, mga bangka, light fortification at helicopter. Sa kasalukuyan, ang M2 Browning ay ginagawa ng General Dynamics at US Ordnance at ginagamit ng nasa 100 mga bansa sa buong mundo. Samantalang ito rin ang pangunahing heavy machine gun ng mga bansang kabilang sa NATO. Mark 38. Ang Mark 38 25mm machine gun system ay isang shipboard weapon system. Idinisenyo ito noong mga 1980s upang protektahan ang mga barkong pandigma ng Amerika mula sa mga maliliit at mabilis na mga sasakyang dagat. Binubuo ito ng isang M242 Bushmaster chain gun na nakamount sa isang turret na maaring mano-manong gamitin o paganahin gamit ang remote control depende sa variant. Ginawa ang Mark 38 bilang kapalit noon sa Oerlikon 20mm Mark 16, mga lumang baril ito sa mga warship ng US Navy na mayroong high maintenance at hindi gumagamit ng mga standard NATO ammunition. Epektibo ang Mark 38 sa isang warship, may kakayahan kasi itong pigilin o wasakin ang mga mabibilis at maliliit na target sa isang hindi kalayo ang distansya. Halimbawa sa mga ito ay ang mga drone, fast attack boat, mga nakalutang na mina at maging ang mga lightly armored vehicle. Low-cost weapon na may tuturing ang Mark 38. Gumagana ito araw at gabi sa anumang kondisyon at maaring permanente o pansamantalang ikabit sa mga barkong pandigma, depende sa kanilang mga kinakailangan sa pag-deploy. Ang Mark 38 ay isang externally powered at chain-driven. Gumagamit din ito ng dekuryenteng motor na siyang naglalagay ng mga 20mm nitong bala. Sa ngayon mga kapatid, ang Mark 38 ay nasa serbisyo sa mga barkong pandigma ng iba't ibang bansa ng NATO at maging ang ilan sa mga warship ng Pilipinas ay mayroon din ito, kagaya ng sa BRP Gregorio del Pilar at BRP General Mariano Alvarez. GAU-8 Avenger. Ang makapangyarihang sandatang ito ay binubuo ng 7 Gatling-style autocannon 30mm na baril. Pangunahin itong nilalagay sa eroplanong pandigma ng US Air Force na Republic 18 Thunderbolt II. Ang GAU-8 Avenger ay dinisenyo para malawakang pinsalain ang iba't ibang uri ng mga target sa lupa. Mayroon itong napakalalakas na mga bala at mataas na rate of fire. Maliban sa inaarmas ang machine gun na ito sa isang eroplanong pandigma, pwede rin itong ilagay sa mga warship bilang pandepensa laban sa mga short-range na banta gaya ng mga highly maneuverable missile, mga aircraft, drone at fast attack boat. Pinapagana ang makapangyarihang sandatang ito ng twin hydraulic motors na pinipressure ng 2 independent hydraulic system. Ang kanya namang magazine ay pwedeng kargahan ng hanggang sa 1,174 rounds at kayang magpaputok ng 3,900 round kada minuto. AK-630M2. Ang AK-630M2 ay isang Russian fully automatic naval rotary cannon close-end weapon system.
Lumalarawan ang numero nitong 6 sa 6 nitong mga barrel, samantalang ang 30 naman ay nasa 30mm caliber. Ang mabangis na machine gun na ito mga kapatid ay karaniwang nilalagay sa mga barkong pandigma ng Russia. Nakamount ito sa isang otomatikong turret na malayo ang kinokontrol mula sa radar o electro-optical fire control system at isang sighting station o backup control station. Nakadisenyo ang armas na ito para pigilin o wasakin ang mga anti-ship missile, gayon din ang mga sasakyang panghimpapawid, mga drone, fast attack boat, coastal target at mga minang dagat. Maliban sa mga iyan, may mga iba't ibang feature pa ang armas na ito, kagaya ng tracking mode, high jamming immunity, laser rangefinder at TV optical sight. Sa kasalukuyan, ang AK-630M2 ay nasa serbisyo ng halos lahat ng mga barkong pandigma ng Russia, mula sa kanilang fast attack boat hanggang sa Kirov battle cruiser. Gatling gun. Isang rapid-firing multi-barrel firearm ang Gatling gun mga kapatid na naimbento ni Richard Jordan Gatling noong 1861. Isa itong early machine gun at sinasabing pinagmulan ng mga moderno ngayong electric motor driven rotary cannon. Ang machine gun na ito ay ino-operate sa pamamagitan ng hand crank mechanism na mayroong 6 na barrel na umiikot sa tinatawag nitong central shaft. Sa ganda ng pagkakagawa ng armas at sa pagiging epektibo nito sa mga labanan, sa makabagong panahon marami ang ginagawang mga rotary machine gun na nakabase rito. Halimbawa na lang ang M134 minigun na isang American 7.62x51mm NATO 6-barrel rotary machine gun na mayroong 2 hanggang sa 6,000 bala na pinapaputok kada minuto. Ang ganitong mga sandata ay malawakang ginagamit noon sa digmaan sa Vietnam. Ikinakabit nila ang mga ito sa mga helicopter bilang suporta sa mga sundalong Amerikano na idinideploy o mga sugatang kinukuha mula sa war zone. Sa ngayon mga kapatid, ang minigun ay ginagamit ng ilang sangay ng militar ng Amerika. Mayroon itong iba't ibang mga versyon, halimbawa ang M134 at ang XM196 ay nasa serbisyo ng United States Army. Ang GAU-2A at ang GAU-17A naman ay nasa Air Force at Navy. Ikaw kapatid, may alam ka pa bang malulupit na mga machine gun? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!